Hi guys, welcome back dito sa channel. Today, ibang topic naman tayo, medyo mas intense to kaysa usual. Lahat naman tayo, mahilig sa nature, di ba? Hiking, swimming sa dagat, o kaya exploring ng mga bagong lugar. Pero minsan, grabe rin ang kalikasan, medyo wild talaga. Alam mo ba, maraming wild animals na delikado talaga. At kahit maliit lang ang chance na ma-encounter mo sila, mas okay na rin na handa ka palagi. Yung tamang reaction mo sa isang iglap, pwede na magbago ng lahat. Kaya nag-research talaga ako, at pinagsama-sama ko yung pinaka-importanting survival tips para sa inyo. Parang what-if guide mo na rin to. Isa-isahin natin kung anong gagawin mo kung bigla kang humarap sa mga pinaka-matinding hayop sa mundo. Hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng lakas ng loob. Ang point nito, respeto sa mga hayop at pag-alam kung paano tayo makikisama sa kanila ng safe. May subtitles din tayo dito, so kung kailangan mo, i-click mo lang yung CC button. Hindi lang to basta trivia, practical knowledge to. Kaya kung adventurer ka, traveler, or kahit curious lang, para sa'yo talaga tong video na to. Panoorin mo to, baka ito na ang magligtas sa'yo. Tara, simulan na natin. Sa mahigit 150 species ng pating, mga 20 lang ang kilalang umatake sa tao. Huwag kang mag-panic. Huwag kang magdugo o umihi sa tubig. Dahan-dahan lang at kung kailangan, targeting mo yung mata at hasang nila kung talagang kailangan. Kung nasa teritoryo ka ng kangaro, umubo ka ng mahina para magmukha kang maliit at hindi ka nila threat. Huwag na huwag kang tatakbo, baka isipin pa nila na hinahabol mo sila. Huwag kang aalis ng tingin, dapat tuloy-tuloy ang eye contact. Palakihin mo katawan mo, itaas mo braso mo, magsalita ka ng malakas at kumpiyansa. Pinaka-importante, huwag kang tatalikod. Obserbahan mo yung galaw ng katawan nila. Pag nakakulot yung trunk at nakatupi yung tenga, papalapit na yan. Huwag kang tatakbo ng diretso. Maghanap ka ng matibay na harang, gaya ng malaking bato o puno. Mahina talaga ang paningin ng rhino, kaya madali silang magulat. Pag umatake sila, yung bilis nila, yun din ang kahinaan nila. Magtago ka lang sa likod ng puno o kaya sa matataas na damo. Mukha silang cute, pero isa sila sa pinakadelikadong hayop. Iwasan mo yung mga damuhan at bush malapit sa tubig, lalo na pag mainit ang panahon. Pag nakita mo sila, hintayin mo lang silang umalis. Alam mo, hindi naman talaga kulay pula ang nakaka-attract sa toro, kundi yung galaw mo. Kaya kung nasa harap ka ng toro, tumayo ka lang nang hindi gumagalaw kahit sandali. Tapos, gamitin mo yung damit mo, gaya ng jacket, pang-distract. Itapon mo sa malayo. Kadalasan susundan ng toro yun imbes na ikaw. Simple, pero effective. Kung natamaan ka ng dikya, hugasan mo agad gamit ang alat na tubig. Wag mong gagamitin ang fresh water, ha? Tapos, gamitin mo ang tweezers para tanggalin yung natirang tentacles. Pagkatapos, lagyan mo ng antihistamine ointment para mabawasan ang kate. Laging tandaan ang steps na to, kasi sobrang nakakatulong talaga. Sa lupa, tumakbo ka ng zigzag pattern at gumawa ka ng ingay. Promise, huwag kang mahiya. Pag nakagat ka, targeting mo yung mata at lalamunan nila. Pero kung nasa tubig ka, tahimik ka lang at huwag kang mag-splash. Importante yan para hindi ka mapansin. Karamihan ng ahas, hindi naman delikado. Pero kung sinusundan ka ng isa, subukan mong tapakan ng malakas yung lupa. Malilito sila sa vibration. Kung natuklaw ka, hugasan mo agad ng tubig, lagyan ng tourniquet, at wag mong susubukang sipsipin yung lason. Kung umatake ang oso, pinaka-safe na gawin mo ay magpanggap na patay ka. Humiga ka ng nakadapa at takpan mo yung batok mo gamit ang kamay mo. Huwag kang gagalaw hanggat hindi ka sure na umalis na yung oso. May pride talaga ang mga gorilla. Para ipakita na hindi ka threat, umupo ka para magmukha kang maliit at iwasan mong tumingin ng direkta sa mata nila. Pag sumugod sila, gumulong ka at mag-ball position ka. Hindi nila ina-attack yung mga mukhang mahina. Ang mga bubuyog na attract sa dark colors, lalo na black, kasi parang natural predator nila yun. Pag hinahabol ka ng swarm, tumakbo ka papasok sa madilim at saradong lugar, gaya ng kotse o shed.
Ayun na yon, 13 tips na pwedeng magligtas ng buhay mo. Alam ko medyo marami to, pero ang pinaka-importante, maging aware ka at respetuhin mo yung space ng mga hayop. Nagsisimple lang din sila ng buhay nila at kadalasan ayaw rin nila sa tao. Ang pagiging handa, hindi para makipag-away, kundi para alam mo paano umiwas sa gulo at makaligtas. Sana hindi mo na kailangang gamitin to. Sana hindi mo na kailanganin to, pero at least ready ka na. At kung nakatulong sa'yo tong video,